Hello everyone, welcome to our YouTube channel and this is our monthly update for the month of November. This is yung ating setup na bago. So if you can remember, we have yung parang DIY plant rack sa likod but we have removed that kasi nga hindi naaarawan yung ating mga succulents. And so right now, I'm happy to show you na talagang naka-full sun na yung ating mga succulents as early as 7 or 7:30 a.m. as compared before nung may plant rack tayo sa likod na 10 o'clock na hindi pa rin sila naaarawan. Ayan, so here is our succulents in white pots and yung pot size natin here is 6 inches in diameter. So medyo malaki siya and just imagine kung gaano na ba kalalaki yung ating mga succulents. And to start off with our monthly update, we have yung ating mga propagations here. If you can remember, nakalagay ito dun sa ating propagation area, but I have already exposed them to the elements, so they are now receiving yung ating full sun. Pag umulan, like yesterday, talagang saturated yung kanilang mga soil. And also, syempre, since malamig na ang ating panahon, they are also exposed to our morning dew every morning. Ayan, yung nakikita natin that is a morning dew. These propagations are already root bound as you can see, diba? I'm trying to lift the succulent itself pero sumasama na yung pinaka-pot natin. Let's try another one. See, ganyan. Kaya it's very safe for us to expose them to the elements kasi stable na itong ating mga propagations here. So, ganyan sila. From bright shaded area in the past 2 months now, we are exposing them to the rain or shine area until they fully outgrow their pots. So ito nga yung ating bright shaded area. I still have some leaves here. I think they are not ready yet to be exposed to the elements such as our Echeveria lawi. Look at that, diba? This is our very first successful leaf propagation of our lawi. I think we have 3 heads right there. We also have our variegated titubans. Look at the color, diba? Parang grayish to peach pink color. I don't know how to describe it. Our chocolate bronze. Some of our leaf propagated madiba. Ayan. So they are just all here. Napakalaking tulong if you have this kind of area where you can put yung mga newly potted succulents nyo like our raindrops, our Romeo, and our Victor Cane. Dito lang sila sa area na ito na talagang they are protected against the full sun and the rain. Lahat ng succulents ko na hindi pa stable, dito ko silang lahat nilalagay. And also pala for the update of our overwatered succulent na yung ating Echeveria tuxpan, I'm happy to show you na ganito na nga ang kanyang itsura. So it has multiple offsets already. I didn't count it anymore kasi sobrang dami na nila. It's also trying to show off yung kanyang stress na color. And finally, I have exposed it to the rain or shine area para sa ating Alnos Compose experiment. Ito na sila. So, yung mga nasa left side, these are mga loam soil, while yung nasa right are yung ating Alnos Compose. So, simulan natin dito sa ating loam soil. These are Sedum clavatum, by the way. Meron na siyang parang 1 offset, 2, 3, more or less 3 offsets para dito sa ating nakatanim sa loam soil. While this one, may kita nyo, diba? Yung difference nung kanilang size, mas malaki itong ating nasa alnos. We have multiple offsets. So more than 3, parang 6, more or less 6 offsets na itong ating Sedum clavatum na nakatanim sa ating Alnos Compose. Ayan, yung ginawa nating parang tag niya sa likod. We also have these, yung mga mas maliliit na clavatum. Itong nasa loam soil na ito, wala pa siyang offset na kahit na isa. While ito naman, may kita nyo, diba? May mga offsets na siya sa ilalim, sa gitna, and even here sa taas. Ayan. We also have yung ating Echeveria Pink Champagne. Ito yung pinakauna nating succulent na nilagay natin sa ating alnos as
an experiment. Ayan, look at this, diba? Ang ganda na ng kanyang growth. Very colorful na din siya. Not that stressed, pero almost there. Ayan siya. And speaking pala of yung stress color ng ating mga succulents, napansin ko na medyo kahit papano nag-iiba na yung kanilang color. Parang nagiging mas colorful na sila. It's just that lagi kasing umuulan dito sa Baguio. Parang in a week, possibly once a week or twice a week na umuulan. Kaya we cannot really maintain yung kanilang parang stress na color. But still, kahit papano, I'm already happy with their colors. And speaking of their colors pala, may mga nabili tayong succulents, yung ating variegated Mrs. Richards, na nung una natin siyang nabili, hindi pa siya ganito ka-colorful, but in just few days, na naka-full sun na siya actually sa ngayon, medyo nag-start na siyang maging pink, and I'm planning of beheading this soon. This is the view of our succulents from the top back part. And if you can remember yung ating ginawang 500 peso challenge before, isa sa mga nabili natin is itong ating Aeonium Black Rose. And sa ngayon nga, medyo stress na siya. We can finally see yung kanyang color. Unlike before na talagang green na green lang siya. It has multiple offsets na din. Ayan o, lahat na nakikita nyong nandyan are all new growth. Including, what else? Ano pa ba? Ito, yung ating ghost plant pala. It's empty pa. Hindi ko pa siya nare-repot kasi I have no time. Probably next time. And yung ating trailing ghosty project, if you can remember that vlog, ito na nga sila ngayon. Talagang, ang bilis nilang lumaki. In just 1 month, I guess, almost mapuno na nga itong ating kanyang pot. And I'm so excited na mag-trail na siya ng mag-trail. Ayan. So, ipakita ko sa inyo yung ating shelf dito sa likod. Ayan. So, this one is yung ating parang terrace sa likod na hindi pa tapos. But I have already added some of our succulents here. So, kumbaga yung mga succulents na nandito are those na hindi ko pa na-repot or hindi pa ganun ka-stable, including yung ating mga newly bought succulents, our Afterglow. It's my favorite these days. Napakaganda niyang tignan, lalo na pag naka-full sun pala talaga siya. Ayan, I'm gonna be buying a special pot for that Afterglow. Ayan, yung ating mga succulents. And ito yung mga hindi pa natin na re-repot. Some of our propagations here. And ito yung ating Echeveria minibel na variegated. Nag-start na rin siya maging pinkish red in color. And sa baba nga, dito ko nilagay yung ating mga propagations. Mostly sa kanila are our leaves. So, it's a combination of different and common to rare succulents. Tabi-tabi na silang lahat dyan. Medyo dry na din yung kanilang pinaka-soil. I'll show you. Ayan, nagsilakihan na din sila kahit papano. Parang more or less 2 months na din itong ating mga succulents na ito. And siguro later, I will be watering them. Parang pag dry na yung kanilang soil, it's safe for us to water it. Para sa update ng ating snout weevil na nangbubutas ng ating mga succulents, if you can remember, itong ating Aeonium kiwi na ito, isa siya sa mga kumbaga pinagbahayan ng snout weevil na yon. You can even see those bite marks na I didn't remove it yet. Pero mapapansin niyo na napakaganda na nung kanyang growth after treating it with an insecticide. We can see those new growth already. Ayan, kaya I'm not really that worried anymore na magkaroon ulit tayo ng pest infestation dito sa ating garden kasi nga we have already applied yung ating mga insecticide to some of them, hindi pa lahat. Yung Starkylgene insecticide is also effective against mealybugs, aphids, ants, at kung ano-ano pa. Kaya minsanan na, 'di ba? Ito yung ating rippling water, I guess. Bagong ripat lang siya. And nung nag-ripat tayo, naglagay na tayo ng insecticide din sa kanya. Ayan. Itong mga pinapakita ko sa inyo are those na mga succulents na treated na
ng ating insecticide and napalitan na rin natin yung kanilang mga soil. But definitely, napakadami pa nating mga succulents na hindi pa naipot and napalitan yung kanilang mga soil. Ayan sila. And I guess yun lang yung ating update for this month. If you are also interested in using the same product as we are using, then you can just simply visit our Shopee. And that's all. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.